sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Mga kasama, oras sa buong kapuluan, tatak alas 6:03. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga tayo ngayon ng Martes, 26 sa buwan ng Marso o Mayo 2026. Minsan pang sa inyo at Paumaga News and Public Affairs program. Straight to the point. Straight to the point hanggang alas 7 ng morning magkakarinigan ho tayo. Siyempre tulad ho ng dati, pag-uusapan natin mga napapanahong usapin, balita, mga kaganapan na dapat ninyong malaman, mga nangyari po sa nakalipas na 24 oras sa loob at labas ng ating lokalidad. Straight to the point. Umaasa ho kami sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan na sa maayos na pangangatawan. Ano man po yung ginagawa? Ano po yung pinagkakabalan mga kasama? Welcome! Welcome at welcome! Straight to the point. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Again, DXMY 90.9 FM sa Cotabato City mga kasama. Straight to the point. Samantalang sa Facebook naman, live na rin tayo sa FB page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato, mga kasama. Kahit pakilike, pakishare para updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating lokalidad. Weather report. Sa kalagayan ho nating panahon, base po sa forecast ng Pag-asa mga kasama, malaking bahagi po ng Mindanao ay makakaranas ho ng maulap na papawid na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat ngayong araw. Weather report. Ito po ay dahil po sa epekto ng low pressure area mga kasama, nakaka-apekto po sa eastern section ng Mindanao. Weather. Kabilang po sa mga lugar na apektado ho nito mga kasama, ang bahagi po ng Zamboanga Peninsula, tayo po dito sa Bangsamoro Region, bahagi po ng Sorsogon, Lanao del Norte, bahagi po ng Misamis Occidental and Palawan. Weather report. Nakataas po yung babala ng Pag-asa sa posibleng flash flood o landslide sa mga panahong makakaranas ng malakas na buhos ng ulan. Samantalang iba pang bahagi ng Mindanao ngayong araw, apektado po ng magiging maulap din po yung papawirin na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat, epekto pa rin ng low pressure area. Weather report. Samantala mga kasama, sa kondisyon naman ng hangin at karagatan, nasa mahina hanggang sa katamtaman, galing sa silangan hanggang hilagang silangan ng direksyon. At ang alon naman sa mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman. Ang temperatura natin ngayong araw mga kasama naglalaro sa pagitan ng 27.3 degrees Celsius hanggang 35.6 degrees Celsius. Sumikat naman ang araw kanina 5:26 at sa Bangsamoro Region, lulubog mamaya 5:53 ng hapon.
Straight to the point. Mga kasama sa muli, good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Good morning, Radyo Manebs. Good morning, Sir Arwin. Mapia mapita, mga kasama. Ang ating pong text hotline, mga kasama, bukas na rin po, 0950-032-7332. Ulitin natin, 0950-032-7332. Straight to the point. Ang daming mga usapin, dami hong mga balita, mga kaganapan na pag-uusapan natin, isa-isahin natin sa kabuuan ng ating programa ngayong morning, mga kasama. Straight to the point. Unahin natin mga kasama, Radyo Manebs, mga nangyari kahapon dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Straight. O mataas na kapulungan, sa Senado. Straight. Dahil yung sinubaybayan ng sambayan ng Pilipino kahapon, kung magkaroon ba ng pagbabago na naman Straight to the point. sa liderato ng Senado. Straight. Dahil ito yung usap-usapan bago yung kanilang sesyon nagsimula kahapon, Radyo Manebs, sa alas 3 ng hapon. Straight to the point. Pero kahapon mga kasama, wala hong nangyari. In short, hindi, albang termo, hindi natibag. Straight. Hindi natibag. Oo. Dahil hindi po nagawang Straight. magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado, Straight. hindi na pag-usapan Straight at walang motion, Radyo to Manebs. the point. Ano? Kaya't yung sinasabing banta Straight. na coup lawan ho sa Presidente ng Senado, Senate President Alan Peter Cayetano, hindi ho nangyari, mga kasama. Ano? Straight. Dahil prior yung session nila kahapon, Straight. earlier, yung last over the weekend, ito yung sinasabi, Radyo Manebs, Straight to the point. na posibleng may mga tatawid Straight. mula po sa kasalukuyang yung sa majority group, yung 13, Straight to the point. at lilipat sa minority para tumaas yung number nila. Straight. Magiging 12 or 13 dahil yung sa panig ng majority, in the absence of Senator Bato, 12 na lang yung pwedeng bumoto, Radyo Manebs. 12-11. Straight. Pero kahapon, Straight to the point. allows. Walang nangyaring Kudita. Oo. To the point. Yung sinasabing kuplat or pagpapatalsik sa presidente ng Senado, hindi po nangyari. Straight. Pero kahapon naging mainit yung balitaktakan, Radyo Manebs, ha? Dahil naging laman ng kanilang mga payag, yung video presentation ni Senator Amy Marcos. Straight. Yung binabanggit nilang hashtag na Noel. 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 Con us. Straight to the point. Ito, pinag-usapan na rin ito bago pa man, over the weekend, na ibinulgar, last week pa, ibinulgar ng isang kolumnista sa pahayagan yung information na bago natanggal, yung speaker pa, si Tito Sen, ay may pagpupulong. Kasama yung speaker ng House of Representatives. Straight to the point. At sinasabing kabilang daw po sa pinag-usapan yung sinasabing Con-As Noel na Radyo Manebs. Straight. Sinasabing yung kasalukuyang mga miyembro ng Kamara magkakaroon ng term extension ng 3 taon. Straight to the point. And then yung mga senador na graduating ngayon, ganun din. Magkakaroon din ng extension. At yung election mangyayari sa 2031. Straight to the point. And magiging extended din yung sa presidente naman. Straight. Yun yung kanyang ibinulgar na sinigundahan naman ni Senator Amy Marcos kahapon. May video presentation para Radyo Manebs, ha? Straight to the point. Doon sa kanyang privilege hour na kinontra naman ng ilang mga mambabatas, particular mula sa panig ng minorya. Straight. At Straight to the point. pinabubura yung kanyang video presentation, Radyo Manebs, na wag isali doon sa minutes ng plenaryo. Straight to the point. Nakiusap,
Sabi niya, kung titiyakin ninyo na hindi mangyayari yung Noel, titiyakin ninyo na magkakaroon ng eleksyon sa 2028, papayag na siya na burahin. Straight to the point. Kaya yun yung kabilang sa mainit na naging discussion. Straight to the point. Naging talakayan Straight. doon ho sa plenaryo ng Senado. Straight. Pag walang eleksyon sa 2028, Radyo Manet, Straight to the point. ay na lang. Iba talaga yung mga nangyaring direksyon nila ngayon. Mainit din yung discussion nila doon sa nangyari sa tawag nito. Straight to the point. Yung nangyari sa Senado, yung between NBI, yung mga Senate Sergeant at Arms. Straight. May kanya-kanya rin sila mga video presentation, mga kasama. Straight to the point. Pero at the end of the day kahapon, ay wala hong nangyaring pagpapalit sa liderato ng Senado. Sabi ho ng presidente nila, solid yung 13. Straight. Solid yung 13. At kabilang din sa mga natalakay kahapon, binuksan sa Senado, sa pamamagitan ni Senator Marcoleta, yung usapin na nakabinbin, yung 9 na buwan, kaugnay ng maanumalyang flood control. Straight to the point. Natahimik ha? Straight to So, the point. posible nga, dahil binabanggit ito dito na naibalik ko sila bilang mga member ng Blue Ribbon Committee. Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, and siyempre, sa pangunguna ng kanilang chairperson, Senator Pia Cayetano. Straight. Kahapon din yun sa kanyang pananalita Radyo Manebs, binanggit niya yung sinasabing mga bantang patahimikin yung mga miyembro ng majority ngayon. Kabilang ho siya. Binabanggit. Base sa mga nangyayari ngayon, Straight. ilan ba? 8? Straight. Out of 13 yung sinasabing naharap ngayon sa mga iba't ibang kaso, Radyo Manebs. Straight to the point. Pero ayon sa senador, sabi niya, kung plano nyo akong patahimikan, mabibigo. Straight to the point. Mabigat yung kanyang naging statement kahapon. Straight to the point. Yan ho yung mga usapin may kasama, may kinalaman nga po sa nangyayaring ano bang tawag dyan? Mainit na isyong bumabalot sa national scene, mga kasama. Straight to the point. Samantala, lipat tayo dito ho sa ating lokal na mga usapin, mga kasama. Straight to the point. Kahapon ay humarap po sa media, mga kasama, ang minister ng MILG. Straight to the point. Kasama yung iba pa mga department heads, mga kasama, Radyo Manebs, ng Bangsamoro Government. Straight to the point. At dito ay ipinahayag, mga kasama, Straight to the point. ng Straight to the point. minister ng MILG, Straight. Ministry of Interior and Local Government, Straight. yung deklarasyon ng state of calamity dito po sa kabuuan ng Bangsamoro Region, mga kasama. Straight to the point. Ayon ho sa MLG Minister, mga kasama, Straight to the point. isinailalim na ho sa state of calamity ang buong rehiyon. Dahil nga po sa mga krisis na kinakaharap ngayon, kabilang na yung krisis sa pagtaas sa presyo ng langis Straight. at yung inaasahang epekto ng tag-tuyot, mga kasama. Straight to the point. Humarap itong si MILG Minister Jordan Bayam, Straight to the point. kasama yung ilang pa mga opisyal sa Radyo Manebs. Straight Ang, to the point. ano bang posisyon sa BARM Ready? Director. Director General. Director General ng BARM Ready, si si Bombet Abotasil. And then ang Director General naman ng MTIT, si Ma'am Roslaini Roslaini. Alonto Sinaribo. Straight to the point.
At binabanggit ng mga kasama kahapon, lain ho ng pagsasailalim mo sa state of calamity ng Bangsamoro Region ay para mas mapabilis pa yung pagtulong ng gobyerno sa mga LGUs at sa mga sektor na apektado po ng krisis na atin hong kinakaharap ngayon, mga kasama. Straight to the point. Para sa Kapakanan Radyo Manibs ng ating mga kababayan nakikinig and nanonood ngayong morning nito, pakinggan natin, panoorin natin Straight. yung bahagi po ng paliwanag ng MILG. Straight. May kinalaman nga po sa usapin ng pagdideklara Straight to the point. ng Bangsamoro Region under state of calamity, mga kasama. Straight to the point. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon po sa ating lahat, sa lahat ng mga nag-video na dumalo sa press conference na ito. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ating mga kababayan Bangsamoro, government unit leaders, humanitarian at media partners, at sa lahat ng ating stakeholders, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandito po tayo ngayon upang ibahagi ang isang mahalagang hakbang ng Bangsamoro Government bilang tugon sa kasalukuyang hamon na kinakaharap ng ating rehiyon. Sa mga nakaraang buwan, unti-unti nating nararamdaman ang epekto ng patuloy na oil crisis. Mula sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang sa dagdag na pasanin sa kabuhayan ng ating mga pamilya. Kasabay nito, nariyan din ang banta ng El Niño na inaasahang magdudulot ng matinding epekto sa ating agrikultura, supply ng tubig at kabuhayan ng marami nating kababayan. Dahil dito, matapos ang masusing pag-aaral at rekomendasyon ng ating technical bodies kabilang ang Bangsamoro Oil Crisis Impact Task Force at Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council, ang ating Chief Minister Abdullah Rauf K. Makakua ay nagdeklara ng state of calamity sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pamamagitan ng Proclamation Number 002 Series of 2026. Ang deklarasyong ito ay hindi lamang isang administrative action. Ito ay isang kinakailangan at agarang hakbang upang mapabilis at mapalakas ang ating pagtugon sa hamon ito. Sa pamamagitan nito, mas mapapadali ang mobilization ng resources, mas mapapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya, mas mapapalawak ang ating social protection programs, at higit sa lahat, mas mapapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga komunidad na nangangailangan ito. Malinaw ang ating prioridad: protektahan ang buhay at pangalagaan ang kabuhayan sa pamamagitan ng pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Pagsasagawa ng agarang disaster response at recovery measures at pagpapatupad ng mga kinakailangang remedial measures upang maibsan ang matinding epekto ng krisis at ma-stabilize ang sitwasyon sa mga apektadong lugar. Nakatuon ang mga hakbang na ito lalo na sa ating mga pinaka-vulnerable na sektor, kabilang ang mga magsasaka, mangingisda, low-income families at iba pang sektor ng ating komunidad. Kasabay nito, pinapalakas din ng deklarasyon ito ang ating contingency plans at emergency response mechanisms upang matiyak na ang ating interventions ay mananatiling maayos, coordinated, at responsive sa patuloy na pagbabago ng sitwasyon sa ating komunidad. Sa ating mga mamamayang Bangsamoro, nais po natin ipaabot ang mensaheng ito. Ang inyong regional government ay kasama ninyo sa pagharap sa hamon ito. Ngunit alam din natin na ang ganitong krisis ay nangangailangan ng sama-samang pagkilos ng lahat. Kaya nananawagan tayo sa ating mga local na government units at mga komunidad at na magtulungan at magkaisa sa pagsuporta sa ating response at recovery efforts. Sa kabila ng mga hamong ating kinakaharap,
mananatili ang ating pananalig sa kakayahan ng nagkakaisang Bangsamoro na patuloy na itaguyod ang isang matatag na rehiyon. Maraming salamat. Straight to the point. Mga kasama niyo po napakinggan yung pong mensahe, naging pahayag ng Minister ng MILG, Minister Jordan Bayan, mga kasama. Straight to the point. May kinalaman ho sa sa ilalim na ho sa Bangsamoro Region under state of calamity. Straight to the point. At pinundo yung mga dahilan. Epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Meron natang price adjustment kay Radyo Anems. Meron na, tag-piso Piso. ang idadagdag ngayong araw. Straight. And then binabag niya dahil po sa inaasang epekto ng tagtuyot dito po sa ating rehiyon. Straight to the point. Silipin mo muna yung price adjustment. Available na ba? Straight. Nakalig natin banggitin kanina, mga kasama. Straight. May inaasang price adjustment ngayon, mga kasama. Straight to the point. Price increase ito? Increase. To the point. Sa hindi pa nakapag-gas up kahapon, Straight. may magiging dagdag sa Straight. presyo ng produktong petrolyo, mga kasama. Straight to the point. Sige, Straight. mamaya sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin yan. Iba pa mga usapin na atin hong tinalakay kahapon and tatalakayin sa araw na ito, mga kasama. May mga pala po tayong ginagawa ngayong umaga. Straight. Oras natin sa buong kapuluan. 6:27 ng umaga. Tatak RMN. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na ito, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Magandang buhay mga kaibigan! Ako po si Inday Puding. It's very important among us girls to have proper hygiene. Why? Because keeping a good standard of hygiene helps to prevent the development of infections, illness, and most especially bad odors. Para makamit yan, we should cleanse our internal body sa pamamagitan ng pag-inom ng Cervicare. Nagtatanggal ito ng mga dumi at mga toxic sa ating katawan. Tested and proven ko na po yan. Cervicare, distributed by Herbs Med Pharma. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puting sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Puting sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. MX3. Dito ako bilib. Tang, 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 ganado, na, na, na. Made with real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly rich.
Abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama sa buong kapuluan, 6:30 na po ng umaga. Mga kasama, ito po muna, mga mamis, narito na ang Lampin Pants Diaper, Mega Dry, day or night, at kaya nitong tumagal ng hanggang 12 oras. Hygienic, safe, at baby skin friendly dahil 100% cotton. Lampin Pants Diaper, mega sulit ang presyo, mega kalidad sa produkto. Available sa lahat ng Mercury Drug Stores at sa mga leading supermarkets and drug stores nationwide. Straight to the point. Tuloy mga kasama sa ating programa, and kami lang pa rin sa ating sinusubaybayan Radyo Manex. Straight to the point. Ano yung mga reaksyon? Straight. May kinalaman nga dito sa paksang ating nabuksan kahapon, yung open letter Straight to the na point. pinalabas ng isang grupo mga kasama Straight to the point. na hinihimok po yung speaker ng BTA Parliament na bumaba sa pwesto, mag-resign Radyo Manex. Straight to the point. May mga member of parliament na nag-react, nagbigay ho ng kanilang mga reaksyon dito mga kasama. Straight to the point. Ano, pananaw dito sa panawagang ito. Kabilang rito si Member Parliament. Attorney Omar Yasser Sema. Nagbigay ng kanyang pananaw dito sa naging reaction o di kaya naman posisyon ng civil society groups. Itong Recover Barm Movement na panawagan na mag-resign na sa kanyang posisyon bilang speaker si Muhammad Yaqub. Straight to the point. Straight to the point. Okay, narito na ho yung detalye mga kasama. Mula sa report ni Radyo Manjul ni Mapalaw. DXMY. Tata RMN Report. Nanindigan si Bangsamoro Parliament Member Attorney Omar Yasser Sema na gumagana at nagtatrabaho mano ng maayos at patas sa loob ng parlamento bilang speaker. Si MP Muhammad Yaqub taliwas mano sa pahayag ng Recover Barm Movement o RBM sa kanilang open letter na ipinadala sa speaker kung saan hiniling na magbitiw ito sa pwesto dahil sa masyado na manong ginagamit ng kanyang pagkamiyembro ng BF-MILF. Git pa nito, hindi dapat ipakahulugan na may isang opisyal lamang ang kumukontrol sa kabuang daloy ng pag-amyenda at pag-aaproba ng mga panukalang batas na itinuturong sanhi ng panawagan dahil ito mano ay kolektibong proseso ng legislative process. Na-encounter ko yung Recover Barm sa social media postings lang. I'm not really familiar with kung sino or ano yung grupong yan. But just the same, I read the content of their post sa social media and it appears na ang pinapanawagan nila ay yung resignation ni Speaker. And I think wala naman sigurong legal or drastic basis to call for the resignation of the Speaker of the Parliament. In fact, ko mismo makakapagsabi ang Speaker ng Parliament ngayon ay is a speaker for all, no? He listens to everyone, he accommodates everyone as much as he can and within his power and the resources available no, sa opisina niya, no? And I truly believe na there is no basis to call for his resignation. And Gate pa ni MP Omar na kung ang ilan sa mga rason ay umano'y mga bills na ipinapasa kamakailan kung saan hindi na umano akma sa original na BTA-MLF-led ay malayo dahil ang majority floor leader at hindi ang speaker lang anya ang may pangunahing tungkulin kung ang mga panukalang batas ay ilalapit o isasalang sa plenary. Anya pa, dumadaan umano sa tinagdang proseso ang lahat ng panukala mula sa bills at index division hanggang sa tamang legislative channels. Dagdag pa niya na ang lahat ng miyembro ng parlamento ay may karapatang maghain ng anumang panukalang batas at normal na bahagi ito ng demokratikong proseso ng paggawa ng batas. At higit sa lahat, hindi rin ani MP Omar maaaring pigilan ang paghahain ng mga panukala na naayon sa rules of legislature. well, as far as bills
that are being filed in the parliament, dumadaan man ho yan sa proseso. Hindi natin sinasabing walang final say si speaker. Ang sinasabi ho natin is pag na-file ho ang isang bill sa parliament, it would be up for the majority floor leader whether or not madadala yan sa plenary. Hindi ho si speaker ang nagde-decide. No? Also, the bills are filed in the Bills and Index Division of the Parliament. Chances are, lahat ho ng bills na fina-file dyan ay nadadala sa Parliament. It's part of the democratic process. Hindi ho pwedeng sabihin na hindi magandang bill, hindi ifa-file, no? Hindi dadalhin sa plenary. That's the right of every member of the Parliament. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalao, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman Julie Mapalao sa balitang yan. Samantala mga kasama, BARM o MPW BARM binuksan ang bagong tulay na magpapabilis ng biyahe dyan sa may Libungan, Toreta at Kabuntalan. Sa detalye ng balita, Radyoman Daisy Mangod. DXMY Tatak RMN Report. Inaasahang magpapasigla sa ekonomiya ang Libungan Toreta Kabuntalan Bridge na opisyal nang binuksan sa publiko kahapon, May 25. Ang tulay ay nagdurugtong sa Libungan Toreta sa bayan ng Pahamudin SJA at bayan ng Kabuntalan sa Maguindanao del Norte. Magsisilbi itong mahalagang koneksyon para sa mga residente, lalo na sa pagpapabilis ng pagluwas ng mga produktong agrikultura. Ayon kay Ministry of Public Works o MPW Director General Danilo Ong, ang tulay na ito ay isang mahalagang bahagi ng regular infrastructure project ng ministeryo. Itinayo ang Libungan Toreta Kabuntalan Bridge sa ilalim ng liderato ni dating BARM Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim at ipinagpatuloy naman ng administrasyon ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua. We are gathered here not merely to inaugurate a bridge but to celebrate another step towards stronger connectivity, safer mobility, and greater opportunities for growth and development. The Bangsamoro Autonomous Government, through the leadership of the former Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim and the current Chief Minister Abdurrauf Makakua, prioritized this bridge as one of the region's high-impact infrastructure projects implemented by the Ministry of Public Works under the leadership of Minister Architect Edward Uy Guerra. This undertaking reflects the government's continuing commitment to strengthen transportation networks, improve accessibility, and bring communities closer together in pursuit of inclusive and sustainable development. Mahigit 2 taon bago natapos ang konstruksyon ng 150 meters Libungan Toreta Kabuntalan Bridge. Pinondohan naman ito ng 180 million pesos mula sa Regular Infrastructure Fund ng BARM sa ilalim ng block grant. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Salamat, Radyoman Daisy sa detalye ng balitang yan. Samantala, Radyoman Lives, lipat tayo ng paksa. Umarekado na itong ginagawang MAREX exercises, joint exercises ito ng ating pong kasandaluhan dito po sa 6th Infantry Campilan Division. Kasama ho yung mga sundalo naman mula sa Estados Unidos. Straight to the point. And I understand sa May 28, nakaschedule na gagawin itong MAREX. Sa bahagi ng DBS na sa linya Radyo Marais para dagdag na information, detalye, may kinalaman rito. Ang tagapagsalita mga kasama ng 6th Infantry Campilan Division, Joint Task Force Central, Commander ng 6MO, 6th Philippine Army, si Lieutenant Colonel Ronald Suscano. Magandang morning po, Sir Colonel Suscano. Sa DXMI po, kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at EBSABANG. Good morning po. Morning, Colonel. Good morning sa inyo at good morning din sa lahat naman nakikinig dito sa DXMY. Opo, pakinlighten po kami dito sa ginawang MAREX. Ano ito? Ano po itong activities na ito na isinagawa ng ating pong mga otoridad, Sir Colonel? Ito yung tinatawag natin Philippine-US Marine Exercise or PHUS MAREX. Taon-taon natin ito ginagawa as part ng malaking exercise natin, tinatawag natin Balikatan exercise. So sa iba-ibang panig ng Pilipinas, ginagawa natin ito, lalo na doon sa
mga lugar na mayroong baybayin na kung saan doon posibleng magsampa kung mayroon mang mga foreign aggression. Itong exercise na ito is part ng preparations natin to check yung readiness ng Armed Forces of the Philippines when it comes to external defense or territorial defense operations just in case mayroong banta galing sa ibang bansa. Kaya inuuna natin yung preparedness ng Navy at Marines natin kasi kung mayroon mang magtangkang pasukin yung Pilipinas dadaan sa dagat, dapat sila yung maunang magdepensa bago pa yung Army. Bago magland sa lupa yung gustong sumakop sa atin, mauna muna doon sa dagat yung preparedness ng Navy at Marines po natin. So dito naman sa parte ng Mindanao, dito gaganapin sa area ng 6ID, particularly sa baybaying dagat ng Maguindanao. The exercise specifically will be conducted sa barangay Pinansaran, Datubla, Sinswat, Maguindanao del Norte, wherein ititest yung kakayahan ng artillery regiment natin sa tinatawag nating Joint Artillery Live Fire. So kung mayroon mang puputok na kanyon, marinig natin sa mga susunod na araw, it is part of the said exercise ng Philippine US Marines natin, kasama na doon yung Field Artillery Unit natin. Ayun. So malinaw, Colonel, yung lalahok lang dito o kalahok lang rito ay yung ating Philippine Marines, Colonel Sir. Philippines and US Marines at sasama na rin dito yung Field Artillery Battalion natin, yung 6 FAB, para i-test din yung kakayahan ng mga kanyon nila. Kasi pag hindi mo na ipuputok yun sa isang taon, baka kalawangin just in case na may kalaban papasok, pag naiputok niya, hindi na puputok kasi kinakalawang na kailangan din gawin. Gaano karaming mga forces po ito mula po sa dalawa, sa US and Philippine Marines natin? Based opening na ginanap doon sa Camp Iranon, nag-attend din ako nung last week. On part of the Philippine contingent, parang nasa company size. Then yung US Marines counterpart, gano'n na rin. Pag sabi mong company size, mga nasa 130 na trupa. 130 each. So, mahigit 200 more or less yung mga partisipante dito. Ganyan. Overall, both US and Marines. Isang araw lang po ba ito, Colonel Sir, na gagawin? Based on schedule nila, 2 araw, 27 and 28. So, Wednesday and Thursday. Pero yung highlight, yung 28 natin yung highlight. Opo, Colonel, dito po sa Marex na ito, may mga friendly forces din po bang sumali dito? Bukod sa Philippine Marines natin at yung mga US Army? Dito sa area ng 6ID, yung kasali lang dito yung Marine Unit saka yung Artillery Battalion natin. Pero doon po sa bago pa man din yung sa Army, yung joint exercise ng Army doon kasi ginawa sa Fort Magsaysay doon sa Luzon. Ay, si Malino po. So dito po sa atin sa Central Mindanao, sakop po ng 6ID, ilang pagkakataon na bang naisigawa itong Joint Marex na ito, Colonel Sir? Nahinto lang ito nung pandemic at nung time ni President Duterte kasi hindi siya inclined sa US forces. So nahinto itong joint exercises na to. Nag-resume lang sa after pandemic siguro 2023. So dahil okay naman yung nagiging takbo ng training, baka every year may ganitong exercises. Yung mga armas po na ginagamit ng ating mga marino, particular ng Philippine Marines, kani-kanila rin pong mga armas, baril, Colonel Sir, yung ginagamit nila? Yung US, mayroon din silang mga supply na galing sa kanila. Tayo mayroon din. So, kanya-kanyang ito supply from our own inventory and stocks. Kasi hindi naman pwede na
hindi natin i-test yung mga stocks natin. Kasi kung hindi natin matest din kung gumagana pa ba o mayroon dun sa mga DATs, so malalaman mo na lang pag ginamit mo na expired na pala or mayroon ng defect. So that is also one way to test yung serviceability ng mga nakastocks nating mga ammunitions. Opo, dahil kasali dito sa MAREX na ito ang US Marine, yung bang ginagawa dito, Colonel Sir, itinuturo ng US Marines yung kanilang mga taktika sa mga marino natin dito sa atin sa sakop po ng 6ID. Actually, as part of joint training exercises, we learn from the US, and the US also is learning from the Philippine counterpart. May mga experience sila doon sa US na natututo din tayo sa mga sinishare nila sa atin. At the same time, yung mga contingent din nila natututo din sa mga forces natin doon sa Pilipinas. Kasi yung ibang US forces, mga reservist yun. Hindi naman sila mga regular forces. I see, okay. Opo, Colonel Sir, para po sa kabatiran ng ating kababayan, ito ba open for public yung viewing ito since sa karagatan po ito gagawin, sir? Yes, open naman. For as long as kaya lang ma-accommodate dun sa venue, ino-open naman, lalo na sa mga taga-members natin sa media para ma-cover yung training exercise. Opo, since meron pong live fire exercises, ano po yung advisory po ninyo sa mga fishermen natin na sa araw na yan, nagagawin ho itong activity, Colonel Sir? Yung area na sakop ng training exercise natin, earlier, nabisuan na naman yung mga residente, yung mga fisher folks natin na meron gagawin training exercise for the duration of that day or kung anong araw man gagawin. So mayroon na tayong mga advanced information, advices sa kanila na merong gaganaping training exercise. So alam na nila yon. Sa mga civilians naman na malapit lang, hindi sila dapat matakot at na-inform na rin naman sila na this is just plain exercises. Ayun. Yung live fire exercises, same rin po ba sa mga ginagawa pag pinapaputok ko yung mga kanyon sa mga live fire exercises na hindi ginaganap sa dagat, Colonel Sir? May pagpuputok, pag bumagsak, muling magkakaroon po ng pagsabog, Colonel Sir? Oh, ganun. Ganun din. May mga ginagatang exercises na sa lupa siya sa lupa yung target at meron naman na sa tubig yung target. Kasi pag sinasabi mong territorial defense operations, external defense, yung kalaban kasi pwedeng dumaan sa papawid, pwedeng dumaan sa dagat bago mag-land sa lupa. Ayun. May specific, Colonel Sir, ilang kilometro yung sasaklawin nitong exerciser to mula po sa Dalampasigan? Yung capability ng mga ammunitions natin, parang aabot ata yan ng as far as siguro 100 kilometers din. Okay. So medyo malalaki. Malaman natin. Pag nandun na hindi ko masyado particular sa distance na kayang abutin ng mga kanyo natin. Pero malayo din na kaya niyang marating. Ibig sabihin yung kalaban parutang-lutang pa lang doon sa dagat. Distansya pa sa mga pulo natin. Kaya na nating tirahin. I see. Okay. Sige po. With this, ano po yung mensaheng nais mong iparating sa sambayan ng nakikinig? Particular, yung mga nakatira sa Dalampasigan, dito po sa bahagi ng DBS at makarating lugar, Colonel Sir? Sa lahat ng mga na nakikinig at sa lahat ng mga communities na malapit doon sa venue ng training exercise natin, I would like to tell everyone na wala tayong dapat ikabahala sa marinig nating mga putok ng mga kanyon natin at sa makikita nating mga trupa na involved dito sa training exercises, lalo na yung presence ng US Marines or US Forces. This is just part of our regular joint training exercises as part of enhancing interoperability ng Armed Forces of the Philippines natin pagdating sa territorial defense and external defense operations natin. Hoping na
matapos natin yung mga internal problems natin, and that the AFP will be transitioning from internal security operations to territorial defense within this year. If ever na manageable na yung mga internal conflict natin, kaya na natin i-hand over sa PNP, so that our armed forces of the Philippines will be preparing na for external defense operations just in case may mga threat coming from other countries. No? Kung mayroon lang, we still need to prepare. Meron man o wala, the armed forces of the Philippines should be prepared at all times to defend the territorial integrity of the country. Ayun. Colonel Suscano, sir, salamat po na marami sa oras, information na ibinahagi sa ating mga tagapakinig ngayong umaga, sir. Again, good morning po. Salamat na marami. Maraming salamat din po at magkita-kita tayo doon sa D-Day, either Wednesday or Thursday doon sa area ng Datu, Blasenswar. Ayun. Sige po. Salamat. Salamat, sir. Good morning po sa inyo. Lahat Maraming ng salamat. tanong, straight to the point. Mga kasama, si Lieutenant Colonel Ronald Suscano ang spokesperson ng 6ID at the JTFC. Kung ano yung nakikita natin, Radyo Manab, sa mga joint exercises sa Metro Manila o sa National Capital Region, sa Luzon, Visayas, na nafi-feature, ay ganun yung mangyayari. May mga sasakyang pandagat, may mga live fire exercises na gagawin. Schedule yan, this 27 and 28 mga kasama. This week din yan. Tuloy tayo, report pa mga kasama. Behalf all the comrade naman nagsagawa ng General Grand Reunion dyan sa bayan ng Pikit sa detalye ng balita Radyo Man Maestro Rahiban Sao. XMY. Tata RMN Report. Pinangunahan ni BFMLF 128 Vice Command OIC Commander Abusay Mausaina ang isinagawang General Grand Reunion ng Old Comrade Bats 1974 Bravo Company na ginanap sa Mara Function Hall sa bayan ng Pikit sa Lalawigan ng Lord Cotabato. Dinaluhan ang nasabing pagtitipon ng daang-daang Old Comrades mula sa iba't ibang lugar. Pinangunahan naman ito ni Bravo National President Haji Abdul Salam Kid Pakyangan alias Commander B40. Ayon kay Abusay Mausaina, layo ng pagtitipon na higit pang papalakasin ang ugnayan na pagkakaisa at samahan ng dating kasamahan sa hanin ng Moro Islamic Liberation Front. Binigyan din usain ang programa ang patuloy na pagsunod sa mga kautusan at direktiba mula sa Central Committee ng Moro Islamic Liberation Front upang mapanatili ang kaayusan at pagkakabuklod ng organisasyon na sa ilalim ng partidong UBJP. Naging daan ang reunion upang muling magkita-kita at makapagbahagi ng karanasan ang mga dating magkakasama sa pagkikibaka, habang pinagtibay naman ang kanilang suporta sa adhikain ng samahan sa pamumuno ng Amiral Mujahidin Al-Haj Murad Ibrahim. Nagpahayag naman ng pasalamat ang mga lider ng grupo sa matagumpay na pagdaraos ng aktibidad at sa pagkikisa ng daang-daang pagtitipon sa nasabing lugar. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Ban sa Tataka Armen. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman Maestro sa balitang yan. Morning sa mga nakikinig viewers natin this morning. Magandang umaga sa mga viewers natin. Si Muhammad Kamal, good morning. From Malidegaw, sa Nalapaan, si Julieta Lantis. Morning. Borneo. Si Randy Santisas, good morning. Si Parida Balabagan, good morning, watching from Langundi, Tugunan, SJ. Grabing baha dito sa amin. Ingat kayo rin. Hindi pa nararamdaman ang tulong. Ingat kayo dyan. Salamat po. Ayan, sa bagay ng Lagundi, SJ. Tugunan SJ. Ingat po kayo. Sige, hopefully ma'am, yung pong concern ninyo ay dumating agad sa especially sa Farm Ready dahil ito yung unang mga responder. Correct. Morning kay Mambay Mems Balaw and kay Father Elmar Cortel. Good morning. Kay Zip Alejo sa Salvador, good morning din. Binabati niya yung kanyang lolo na si Timoy Fernando Bansigan at lola niya si Zoe Amara Abregon ng sitio Paningusan KM13. Magandang umaga rin kay Amada Lumpan, kay Sumulod Umanya Sinsin. Ayun, binabati niya yung kanyang mga kasama. Sina Cynthia Sumulod. Morning. Risa, Dalin, Marilyn, Vivian, Irene, Jubilin, Mean, Rose Ann, Joy, Silinlin, Lablab. Parang naka-caps lock na ito. Ay, Matik yan. Georgia, Jerlyn, Jerrylyn, Ermina, Gemma, Angelina,
and si Madam Ruby Linyap. Hindi rin yung sinama yung dalawang boys ninyo. Wala na, kasi hindi na matatawag na... Yapping Chong Girls. Oo. Kung may voice. Si Jeffrey Salvador, good morning din ng Tenorio Awang, si Managza. Watching from Riyadh, salam. Taga Sitio Misalay, Sapad, Matanog. Randy Santisas, good morning. Si Gerald Kinis Uga, good morning. Diyak sa may pa-shoutout kami dito sa may Ulango. Especially sa family ko, Uga, Landao, Kinis, Plaladin, Severo, Sukran, diyak sa may. Kay Sir Dato Teng Native, good morning. Sabi niya, morning Brother Sam and Ebs. Magandang morning po, sir. Morning. Magandang lalaki po kayo. Straight to the point. Sino pa? Okay na. Kay Muhammad Kamal. Okay na to? Amen. Okay, sige. Good morning sa lahat ng mga di natin nabati. Good morning po sa inyong hurot. Straight to the point. Bukas, maki-update tayo sa status natin sa nagpapatuloy ng palarong pambansa. Pero yung Day 1 Radyo Manabs ng palarong pambansa, ginulantang ho sila ng Bangsamoro Region. Straight to the point. Particular sa larong basketball. Mga maliliit man, pero maliliksi naman. Small but terrible yung mga players natin, ha? Oo. Straight to the point. Sabi nila, nung unang first 3 quarters, inaakalang panalo na yung kanila from Bicol Region ata. Straight to the point. Pero hindi na inasahan. Nung mag fourth quarter hanggang tumunog yung regulation period, tinalo sila ng mga manlarong Bangsamoro. Straight. I understand, sila yung mga players na galing sa... Correct ka sa, if mali po yung intindi namin, Straight. from Cotabato City National High School main campus. Straight to the point. Yun yung nakikita ho nating mga information. Pero ganun pa man, either sang school man sila nagaling, congratulations. Mga manlarong Bangsamoro. Straight to the point. Nafi-feature kahit na sang mga news outlet Radyo Manabs. Abangan ng susunod na laro ng Barm Sultans team. Darating na 26 ngayon. Ngayong araw. Alas 8 ng umaga mga kasama, Barm Sultans versus NCR. Aba, yun yung malaki mga tower yun Radyo Manabs. And then May 27 naman, 3 o'clock ng hapon, Barm Sultans versus Sivraa. CVIRAA. Malalakiwan kayo pero huwag niyong smulin yung ating mga manlaro. Small but terrible ho yan. And then sa May 28 naman Barm Sultans pa rin laban naman sa Braa, Region 5. Straight to the point. And yung pa mga event na lalahukan ho ng ating mga manlaro. Abangan natin yan. Bukas, maki-update tayo. Straight. Paalam na po kami sa ngalan po ng mga partners natin sa Master Control, sa Technical Chief Alvin Casilion, sa Digital Man, Ginoong Ricardo Madamba Jr., ating coordinator, Radyoman Maestro Rahib Bansaw. Kami nyo nakasama, Radyoman Ebsabang. At Radyoman Erwin Gabilbigan, Tatak Arimen. Straight to the point.